Magandang tanghali mga kabayaning Pilipino. Dito na naman tayo ngayon para sa pagbigay ng komento at reactions, no, regarding doon sa isang Filipina vlogger na nasawi sa Los Angeles, no. Anak ng mga kilalang personality, TV personality dito sa Pilipinas, si Atienza, no, Atienza family. So ito ay pagbigay lamang ng kunting reactions regarding doon sa pangyayari kung saan nasawi through hanging, no, herself. So nakita siya nakahang yung sarili niya. So nagpakamatay, I think, no? So yun po yung nasa initial report ng mga pulis. Initial findings report ng mga pulis, county police ng Los Angeles. But anyway, gusto ko lang i-share sa inyo yung karanasan ko about sa kanya mental health problem issues. So dati-rati kasi nung naghiwalay kami ng misis ko, so nakaranas din ako ng depressions. Halos araw-araw umiiyak ako. Wala akong ganang lumabas ng bahay kasi talagang hinahanap ko yung kasagutan. Bakit ganon? By the way, kasi yung misis ko nag-abroad. Then habang nag-abroad siya, nag-apply ako sa PNP dito sa Manila. Pero hindi nga lang pinalad, kaya bumagsak tayo sa pagiging security officers. So yun, nung hiniwalayan ako ng misis ko, talagang dinibdib ko. Hindi ko maarok sa isip ko bakit, anong nangyari. Lagi kong hinahanap yung sagot. Itong magtatrabaho tayo, nag-expect tayo na may darating o uuwi at darating sa atin. Kaya ang ginagawa natin is nagpakatotoo tayo sa sarili natin, dahil alam natin na may hinihintay pa tayong darating, may mga tao na darating at hinihintay natin. So during that time, no, nung nalaman ko na nakipaghiwalay na yung misis ko, so nasaktan ako ng husto. Dito kasi sa Manila, wala kasi akong, hindi ko pa alam kung saan yung mga kamag-anakan ko dito eh. Kaya doon sa boarding house na nirerentahan ko, ganito pala pag maka-experience ka ng mental health, no, problem. Talagang wala ka nang ganang magtrabaho, wala kang ganang lumabas, magpakita sa tao, sa publiko. Kasi nga parang gusto mo nang wakasan yung buhay mo. Yan, darating talaga sa punto ng tao yan. Papasok talaga yan sa isip mo eh. Lalo't na maka-experience ka ng mga ganong bagay. So unexpected kasi yun eh. Kaya talaga kung hindi mo siya lalabanan, talagang maano ka eh. Talagang sisirain yung buhay mo. Tapos grabe nga yung, di ba, hiniwalayan ka, di ka pa naka pasok sa PNP, hiniwalayan ka pa ng misis mo, talagang dubling dagok sa buhay mo, no? Ang mga nangyayari. Tapos namatayan ka pa ng anak, talagang hindi mo alam kung paano mo i-handle yung sitwasyon sa ganong crisis, na sa ganong sitwasyon. Then hanggang sa umabot isang buwan, no? Doon lang ako sa bahay, sa kwarto, ayaw kong lumabas, lagi lang akong iyak ng iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, bakit ganun. Lagi kong hinahanap yung kasagutan, bakit nagawa ng misis ko, bakit naghiwalay kami, ano bang mali, ano bang nagawa kong mali, ano ba, wala naman akong inaagrabyadong tao, hindi naman ako nagloko, hindi ka naman gumagawa ng mali.
kamalian para sa relasyon ninyong dalawa. Talagang umabot talaga sa punto na ganun. Until such time na ito pala, pag sinasarili mo yung problema, doon papasok yung yung parang may demonyo sa buhay na uudyukan ka. Kaya ganun. Nag-uudyok sa'yo na gawin mo itong mga bagay na to. Pag hindi mo siya nalabanan, yung bigat na dinadala, yung bigat na problema na dinadala mo, talagang babagsak ka eh. Talagang magda-down ka. Kaya every time pag lumalabas ako, parang every time pag umiiyak ako doon lang sa loob ng kwarto, kasi wala naman akong problema sa boarding house dahil bayad naman yung isang buwan noon at saka mayroon pang advance na isang buwan, kaya ginamit ko na lang. Tapos iyak lang ako ng iyak, naghahanap na ako ng kasagutan. Ano bang nangyari, ganito, bakit ganun, bakit ba naghiwalay kami, bakit nangyari ang lahat ng yun. Grabe ang pagsubok na dinaanan ko during that time, no. Talagang sinusubukan ka ng Diyos, para bang kinalimutan ka ng Panginoon, iniwan ka. Ano bang nagawa mong mali? Kaya lagi kang nagtatanong, saan po ba yung hustisya? Parang napaka-unfair man ng Panginoon, minsan masisi mo eh. But mayroon palang ang lahat, rason. May rason ang lahat kung bakit mo na-experience yung ganun. Yung pala, gusto kang subukan ng Panginoon kung gaano ka katatag. Kung gaano katatag ang iyong pananampalataya, kung gaano ka katatag sa iyong pagkatao. Yan yung gusto niyang ipakita eh. Na huwag kang magdidepende sa ng ibang tao. Hindi, ipakita mo sa sarili mo na kaya mong humarap, kaya mong tumayo sa sarili mong paa, na kahit wala sila, di ba? Kasi nung lumaki ka, pinanganak ka sa mundong ito, wala pa naman sila eh. Nagkakilala lang naman kayo nung malaki na, gano'n, nasa tamang edad na, at yun yung doon. But yung paglaki mo, habang lumalaki ka, andoon yung sa buong buhay mo, kasama mo yung Diyos eh, Panginoon eh. Kaya nagiging siya, no? Sinusubukan kanya kung gaano ka ba katatag, kung gaano ka yung tiwala mo sa sarili mo at sa Diyos, pananampalataya mo sa kanya kung sakaling makaranas ka ng ganung problema. So in short, talagang nakaranas ako ng depression. Depressed talaga ako during that time, until such time na parang gusto ko nang magpakamatay, kasi parang may bumubulong sa sarili mo na wala nang silbi yung buhay mo. Iniwan ka na ng mga taong nagmamahal sa iyo, yung mga taong dati mong mga kilala, ngayon wala na sila, asa na sila, mga ganun ba, mga ganung bagay na parang kaya minsan maisip mo, ano pa bang silbi ng buhay na to? Ganun, parang tama na nga naman, nawala na yung lahat, nawala na lahat sa iyo, tapos ganito ganyan pa, naka-experience ka pa. But ang depression pala, talaga pag dumarating yan sa buhay mo, kailangan kasi niyan i-take down eh. Kaya kailangan mong labanan siya, kasi pag hindi mo siya nilalabanan, talagang babagsak at babagsak ka eh. Kaya ang ginawa ko doon, sabi ko, after ng isang buwan, sabi ko, it's time to move on na. Talagang tanggapin na lang natin yung katotohanan na talagang gano'n na eh, no? Na talaga yung mga tao may umaalis, may bumabalik, mga ganun ba. Kaya sabi ko, it's time to move on na. Huwag kong hayaan yung sarili ko na malugmok ako at daigin ako ng depressions, no? Ng mental health issue, mga mental health problem, ganun. Kasi yung isip ko parang wala na. Sabi ko, hindi ito, mali ito. Nakayanan ko nga sa mga panahon na wala akong magulang, sa mga panahon na nangulila ka sa mga magulang mo, tapos yun, parang ganun ba na experience. Kaya sabi ko, nakayanan ko yung mga bagay na yun, bakit ngayon hindi ko kakayanin? So ginawa ko, una, pumunta ako ng simbahan, and then I'm free, no, naway patuloy akong gabayan ng Panginoon. Wag lang niya akong iwan. Although
naka-experience ka man ng mga ganung bagay, pero ipapasalamat mo yon sapagkat minulat niya yung mata mo, no, yung kaisipan mo na kailangan mong ihakbang yung mga paa mo para sa panibagong bukas. So we need to go, we need to move on, no. So life goes going on. So ganun. So continue lang yung ano natin. Huwag po tayong magpapadala. Although sa mga kabataan kasi, no, during that time na natamaan ako ng depression is when I was in 27 years old. No? So talaga 27 to 28 ganun something. Talagang iti-take down ka talaga, no. Talagang kung hindi mo siya labanan. So ang ginawa ko una, pasyal ako sa mga mall, inaaliw ko yung sarili ko. Talagang pumunta ako sa mga beach, no, sa gilid ng baybayin ng dagat diyan sa may Manila Bay. Pumunta ako diyan, upo-upo ako diyan, and then nagmuni-muni ako. Tapos makipagsalamuha ka sa mga tao na kahit hindi mo siya kakilala, yung mga bata diyan sa mga lansangan, makipag-communicate ka sa kanila, ialiw mo yung sarili mo, aliwin mo yung makalimutan mo yung mga problema. And then mga one week na, so nag-apply na ako ng trabaho. Sabi ko it's time to move on na, life going on. So we need to, no, kailangan ko nang maghanap ng trabaho, no, para buhayin ko sarili ko, because so tanggap na natin yung totoo na katotohanan na wala na yung mga taong minahal mo. So may aalis, talagang ganun ba, may babalik, mga ganung bagay, sitwasyon. So after that, nung naano ko na din, sabi ko hanggang sa nawala na unti-unti na recover ko yung sarili ko, naka-recover ako, ako, dahil sa yun nga, inaaliw mo lang, enjoy your life. Ini-enjoy ko yung buhay ko sa trabaho, nilaan ko na lang sa trabaho, doon ko na lang nag-focus na lang ako doon. And then until such time na unti-unti naka-recover na ako. So talaga, no, ito lang ang advice ko sa mga kabataan. So pag once makaranas tayo, maka-experience tayo ng mga ganung bagay, no, depressions, mental health issues or problem, kailangan lang natin ialiw yung sarili natin. Halimbawa, sa mga kaibigan, no, kailangan magkaroon lang tayo ng interactions sa kanila. Mostly mga magulang. Yung mga magulang din, wag mo naman nating pagalitan ng todo-todo yung mga anak natin. Kailangan din natin tingnan sila, tanungin kung ano po ba yung problema, kamusta yung buong araw nila sa klase, ganito ganyan. Hindi yung pagalitan, kasi diyan yan yung isa na dahilan kung bakit ang isang tao, isang bata, kasi sa murang edad, nang dahil sa social media, marami na kasi silang mga makikita, no, na kaya simple lang sa kanila, napakadali lang sa kanila gawin yung mga bagay na kitilin yung buhay nila dahil nga sa mga nakikita nila sa social media Kaya tayo din mga magulang, kailangan din natin magkaroon ng interactions, no, sa mga anak natin. Tanungin natin sila kamusta yung school nila, wala ba silang ganito ganyan, then yung about sa mga buhay, love life nila. So kailangan lang natin magkaroon ng kasi minsan hindi natin maiwasan yung mabully tayo, di ba? Kaya we need to speak out, no? Din natin, tapos yung mga anak natin, sometimes we need to hang out, mag-enjoy tayo sa isang lugar kasama yung mong pamilya para mabigyan natin sila ng sapat na panahon. And then maipadama natin sa kanila na may mga tao na andyan kayo, parte sa buhay nila. Hindi yung pagalitan pa natin, nagkaroon lang ng kunting pagkakamali, pagalitan. So maano yung isip nila Kaya we need to be lang sa kanila, na magiging patas lang tayo. Then every time na may problema, so interactions ang pinaka the best dyan, no? So
nung time na yon, lagi akong tumatawag sa mama ko, no, yung sa akin, hanggang sa naka-recover ako. Sabi ko, may mga tao palang nagmamahal pa sa akin. Hindi lang pala na isang tao, dalawang tao, kundi maraming mga taong nangangailangan pa sa'yo, nagmamahal sa'yo, gusto ka pa nilang makasama. So yun yung naisip ko sa sarili ko na okay, ganun pala. Then I always pray to the Almighty God. Punta ako ng Quiapo, nagsimba ako doon, and then yun, nagkaroon ako ng parang nag-flashback sa akin lahat na yung mga tao na kung gaano ka-importante sa kanila, no, doon hanggang sa naka-recover. Tapos everyday tumatawag ko sa nanay ko, lagi akong tinatawagan, kamusta ka na, kamusta yung buhay mo dyan, okay ka lang ba? Yung tatay ko ganun din, kamusta yung buhay mo, ingat ka kasi ikaw lang mag-isa dyan, diba, ganyan. Yung mga bagay, yung mga factor na kailangan mong anuhin sa sarili mo, i-adapt ba, no? I-apply para maiwasan mo yung mga ganung senaryo, yung cases na madi-depress ka nang dahil sa depression. Kaya we need to, no, kailangan lang natin magkaroon ng interactions, kailangan lang natin magkaroon ng communication sa mga taong nasa paligid mo, lalo na yung mga taong mahal mo sa buhay. Kailangan lang, no, exchange of messaging, communications, yan yung pinaka-importante sa lahat Kaya kayo, no, mga kabataan, huwag kayong mahiya, no, sabihin nyo sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa ate, sa kuya ninyo, sa mga barkada ninyo kung may mga problema man kayo, no, regarding sa mental health, no, or makaranas kayo ng mga depressions. So kailangan nyo lang i-speak out, no, kailangan nyo lang i-share yung mga problema ninyo. Huwag kayong mahiya, lumapit sa kanila. At wag niyong suluhin kasi may mga taong nangangailangan, may mga taong nagmamahal sa inyo. Kaya always think about, no, sa mga taong nasa paligid nyo. Sila yung number one priority nyo sa buhay kasi unang-una sila yung nakakaalam Kasi mula umpisa nung pinanganak ka sa mundong ito, andyan na sila na yung nagiging kasama mo sa buhay. Kaya si mama at si papa, si ate, si kuya, napaka-importante, no, na mahalaga yung mga papel na ginagampanan nila sa buhay mo. Kaya kailangan mong makipag-communicate sa kanila. Huwag kang mahiya because andyan lang sila lagi para tulungan ka. So yung mga naka-experience, yung mga nakaranas, na lalo na yung mga kabataan natin, so we need to communicate, no? Open and then open your problem, then discuss. Tapos sa mga barkada, para yung mga barkada mo malalayan kanila. So magkaroon ka lang ng connections, no, interaction sa kanila, communicate sa mga barkada, sa mga kamag-anak mo, sa mga pinsan mo, para maiwasan yung mga ganun na issue, no, na siyang magdadala sa iyo sa iyong buhay sa kapahamakan. Kaya yun lang, maraming salamat mga kabayaning Pilipino. Naway mai-share ko itong experience ko sa buhay, no, na siyang naging naging ko sa bawat araw. So maraming salamat.